Hello, good morning, magandang umaga sa lahat. This is Justin Truck News PH. Magandang umaga rin sa mga regular viewers natin at sa mga subscribers. At bago ang lahat, para dun sa mga bagong viewers dito sa channel na ito, Justin Truck News PH, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa lang. And thank you for coming over to this channel. At paki-like na rin, paki-pindot yung like, then try to share. If you like this video, share this video to your friends. So maraming salamat doon sa mga regular viewers natin at regular subscribers. At ngayong umaga na to, ito nga, napaka bigat ng binitawang salita ni Vice President Sara. It was a bombshell para sa akin. Talagang this is a manifestation na malapit na talagang election, because parang bibitawan na lahat ni VP Sara ang kanyang mga armas, no? Pandigma laban sa kalaban. Laban sa mga kaaway. So para sa akin, ito sa bombshell statement, bombshell revelation. Parang reality check na rin, kasi yung mga statement na to matagal na nating alam, but ayaw natin sabihin on air dahil alam naman natin anong anong mangyari sa atin. Excuse anong kapahamakan ang maidulot kung tayo magsimula sa mga ganitong pahayag. So this time, talagang dapat natin i-discuss din ito, dahil ito ay galing sa ating pinuno na si Vice President Inday Sara Duterte. Ano ba yung mga sinabi niya? Unang-una, ang para sa akin napaka-importanting pahayag niya dito sa bago niyang this is actually an ambush interview with some of the press at mga TV stations natin. I don't know if they will broadcast this, kaya tayo na ang magpapahayag nito sa publiko para malalaman ninyo kung anong sinabi niya. Para sa akin, ang isang napaka significant, napaka matindi ang impact doon sa mga sinasabi niya, lahat doon sa ambush interview na yun, yung regarding dito sa topic na to. So ito ang una nating i-discuss, yung with regards to the Polvoron issue. Para sa akin, this is a very serious and sensitive issue, because it affects the governance of the president. Kung paano siya mamuno o paano niya dalhin ang bansa natin kung saan man niya gustong dalhin, sa supposed to be doon sa pag-unlad, to progress, peace and security. Yan nga ang problema, may question doon sa kanyang mental state. Hindi ko naman sinabi psychiatric state. Ang kanyang decision making was affected by what President Sara is saying. Ano bang sinabi ni VP Sara? Ano ba yung bombshell na yan? Sinabi niya doon, kasi she was asked na laganap na ang droga ngayon dito sa bansa natin. Ang sagot ni VP Sara ay kung ano yung ulo, susunod din na lulong. Ang ulo na lulong sa pulburon, ganoon din yung mga kamay at paa. Pareho lang ang susundan yan, na maging lulong din sa bawal na gamot. Kaya ang mga otoridad walang magagawa na para isawata ito. They have a blind eye siguro. Nakikita nila pero hindi talaga nila siniseryoso, dahil alam nila
na mismong presidente ay merong problema sa ganyang bisyo. Sinabi pa rin ni VP Sara na nung tinanong ba, nananiwala ka ba na talagang lulong ang presidente sa bawal na gamot? Ang sagot niya, she assumed, tawa rin naman, she assumed na lulong ito sa pinagbawal na gamot dahil ayaw niya magpa-hair follicle test na meron namang isang senator candidate na hinahamon siya na sabay sila magpa-hair follicle test. Dahil ayaw niya itong sagutin, ibig sabihin, ina-assume ni VP Sara na talagang totoo yun, accusation laban sa kanya. At meron namang lumabas na authenticated video with regards to this matter. Kaya yun naman papatunay, sasabi niya na hindi naman pinasubalian ng ating pamahalaan na hindi yan totoo. Meron silang mga counter statement at deny the existence of this video with regards nga doon sa paggamit ng pulburon, pero hindi naman convincing yung ginawa nila. Mas kumbinsido ang mga tao dito sa authenticated na video na pinapalabas ng ilang mga vlogger. At ang pinaratangan niya dyan ay si Atty. Harry Roque. Kaya yan isa sa mga dahilan na si Harry Roque ay tinutugis nila at talagang iniipit. So, yan talaga ang isang revelation na napakabigat. Though, ito, sinabi na rin ni President Duterte sa kanya. Alaw na natin to. But coming from VP Inday Sara, iba ang dating yan. Sinabi na ni President Duterte, kaya nga siya nag-coin dyan sa word na bangag. Maraming beses na, alam na natin yan. But this time, talagang mabigat dahil galing kay Vice President Sara ang statement na yan. So, ano pang correlated na event na nangyari na sabihin natin na magpatunay, magpabigat sa katotohanan na itong mga to kasama ang kanyang asawa ay gumagamit ng this is an allegation by Vice President Sara. She alleged that si First Lady Lisa Aranita nung namatay yung isang Pilipino na sayon dito sa isang mayaman na clan dito sa Pilipinas, ay nandoon mismo siya sa loob ng kwarto ng hotel na yon, na sinasaad yan daw doon sa police report ng Los Angeles County, Los Angeles Police Force, na nandoon si First Lady Lisa Aranita, na nakita rin doon na yung namatay ay suspected na namatay sa drug overdose, possibly cocaine. Kasi doon sa motel kung nasaan yung natuklasan, na-discover yung katawan, maraming nagkalat na mga pulburon substances, at nandoon nga ang ating First Lady. Hindi ko lang alam bakit nandito siya ngayon sa Pilipinas. Sabi ng iba, may immunity daw, dahil may immunity rin yung presidente, kaya applicable din daw sa kanya. So yun ang kung ikonekta mo yan, sigurado totoo siguro yung accusations, but we are not sure. This is only my opinion, and it was alleged
Vice President Sara na ganyan nga ang nangyari. Di naman niya sinabi na si First Lady ay nagpupulburon. Sinabi lang niya na nandoon sa loob ng hotel na yon, doon sa kwarto kung saan natagpuan yung patay na katawan ng isang tantuko na drug overdose nga sa kapanahonan na yon. So kung ikonekta mo yun, napakabigat ng accusations ni BP Sara with regards to the drug use of the President. Kasi nagkaroon ng connection ng dalawang event. Yun din, pag-usapan din natin yung regarding dyan sa mga matter na yan. Yung mga cover-ups. Pero dito nga, para sa akin, napakabigat nito. Parang isang bagay na kinonfirm na yan talaga na may katotohanan yung mga accusations against the President. Kaya nga itong dito sa video, hindi nga hindi nila ma-file ng tamang kaso para mapatunayan kung totoo ba yung video na yan o hindi. Wala silang iba ang kaso na sinasampa nila kay Maharlika. Hindi tungkol dito sa video na yan. Iba ang mga kaso na sinampa nila doon sa US laban kay Maharlika. Siguro meron silang takot na lalabas ang katotohanan kung ang mismong nag-authenticate ng video na yan ay lalabas at sabihin na totoo yung video na yan. So yun ang dilemma nila ngayon. Tungkol naman doon sa mga sinabi ni BP Sara, actually ang dami talagang revelation si BP Sara sa napakaiksing oras ng kanyang press conference, actually ambush interview. Yung cover up, meron akong rin dyan, opinion. Parang sa tingin ko yung mga allegations ni BP Sara, parang malaki ang dala-dala na katotohanan. Kasi totoo naman nung nabuking itong bicameral conference committee report na mga blanks doon sa mga amount na supposed to be ay allotted doon sa Department of Agriculture at saka Irrigation, mga blanco, it worth by the millions nga na-discover ng grupo ni Congressman Ungab, kasama si Vic Rodriguez at Bagsampa at kay President Duterte. Ang kasunod noon, ang filing ng impeachment. Tama si BP Sara. So ito, tuwing mayroong kapalpakan na nabubuking, kinakaunter kagad nila ng isang pangyayari para malihis ang atensyon ng mga mamamayan doon sa problema na hinaharap ng ating pamahalaan. Ito with regards to the budget. Na kinakatkong nila yung budget. Hanggang ngayon nasa Supreme Court nakapile yung demanda. So ang sunod na sinabi ni BP Sara, yung with regards to sa nangyari, alleged na pagkadawit o pagkasama ni doon sa loob ng kwarto na nandoon din si First Lady, na mayroong isang tao na suspected na nag-overdose sa cocaine o sa pulburon. Linabas din nila, ginawa nila yung pag-indap kay President Duterte. What a coincidence, o talagang plinano. Hindi coincidence, plinano talaga nila to counter, to para i-cover up ang pangyayaring iyon
doon sa Los Angeles na involved, na nandoon sa pangyayaring yun si First Lady Lisa Aranita. So, tama rin ang sinasabi ni VP Sara. May katotohanan. Dahil, ano bang intensyon nila sa pagka-kidnap kay President Duterte na pinilit talaga nilang mangyari para matabunan yung issue na yan. Oh. Pero iba kasi ang interpretation ko dyan. Pero, ganun din. Pareho rin doon sa unang pangyayari, doon sa impeachment, na talagang cover up yun. Kino-cover up nila yung pangyayari para hindi bulgar sa publiko. Pero kung tutuusin, successful ba sila o hindi? Hindi sila successful kasi kahit na mga vlogger hindi gaano makadirekta ng comment regarding sa pangyayaring iyan, nag-iiwas kasi alam naman natin itong pamahalaan na to. Kung meron kang sasabihin laban sa kanila, siguradong babalikan ka niyan. Kaya nga, nag-iingat ang mga vlogger. Pero alam na natin ang pangyayari. Kaya meron rin namang witness niyan na nagtatago ngayon sa US. Nagsasabi sa ganyang pangyayari. So may katotohanan yung sinasabi niya. Kung totoo itong sinasabi ni VP Sara. Pero nakalagay daw sa police report doon sa LA. So, pwede natin i-verify kung totoo yun o hindi. Madali naman kumuha naman ganyang report sa US. Hindi naman mahirap. So, malalaman din natin yan. So, yun lang ang intention nila. Isa sa mga intention is to divert the issue doon sa sa isang iskandalong nangyari doon sa Los Angeles involving the First Lady Lisa. So, ang sunod na mention ni Vice President Sara, itong nakaraang May 1 na yung pinangalandakan nila na 20 pesos na per kilo na bigas ay matutupad na yung mga pangako ni Bangag na pumalpak naman. Hindi nga na. Maraming nagsasabi hindi naman umabot na isang araw. Ilang oras lang yung pagbibinta. Kasi naubusan kagad ng stock. Wala nang stock. Oh, yan ang katotohanan. Yun ang feedback ng mga taga Cebu. At saka ang pangit ng bigas na binibinta. At saka pila, talagang mahaba ang pila. Oh. Ngayon, ang palusot ni Tio na ayaw niya mademanda dahil pinagbawal ng Comelec, one form of electioneering daw yan na mamimigay ng bigas. Pero ang sabi ni VP Sara, bakit nag-AX, nag-AKAP kayo? Oh, saan ba mas importante, yung AKAP o AX? At yung 20 pesos na bigas? Di ba mas importante yung 20 pesos na bigas? Kasi hindi naman doon sa AKAP, magkano lang naman ang matanggap doon. Hindi na may bibigay lahat. Kasi kinakat kong naman yan ng mga barangay officials o mga LGUs. Kaya wala rin. Dito sa bigas, makakabili ka ng ganyang mura. Di. Malaki ang tulong sa pagkain ng mga tao kung tinuloy nila. Kaya yung sinabi ni Chiu Laurel, palusot lang yun. Kasi hindi talaga nila kayang gagawin yan. At ang sabi ni VP Sara, hindi nila alam kung paano gagawin yan. Hindi nila alam. Wala silang kaalaman dyan. Meaning, hindi sila, wala silang tamang sistema na ginagawa. Kaya, palpak talaga. Sabi ni VP Sara, parang pinapahiwating niya na alam ko paano gagawin yan. Pero ayaw ko tumulong sa kanila. Bahala sila magtuklas. Pero siya, alam niya paano gagawin na ma-fulfill yung 20 pesos na bigas. So, napakaganda siguro kung maging presidente na si VP Sara. So, kaya na nating bumili ng 20 pesos na bigas na hindi naman ganyan kapangit. Diba? Kasi alam na ni VP Sara, sinabi niya na hindi naman yan magsisinungaling. Alam niya kung paano gagawin na ma-achieve yung 20 pesos na bigas. So, nakita na natin yung ginawa ng
pamahalaan. Tuwing mayroong problema sila, ito sinasabi ni BP Sara, binabalikan nila yung oposisyon dahil sa tingin nila matatabunan nila yung mga issue na nagkakamali sila doon, dahil ang mga tao aware na matatalino yung mga tao at maraming tumutulong sa mga tao ipaliwanag yung mga pangyayaring yan. Purely cover up lang para hindi mapag-usapan ang mga kapalpakan ng pamahalaan, at ang binabalikan ang mga Duterte. Yung huli, yung sa bigas, si Pulong, hinanapan ng butas kung saan makahanap ng kaso. Yun. Si Pulong nasa Netherlands pa, kasama si President Duterte. Siguradong alam na niya yung pangyayari na yan. At yung mga tao na yan, hindi yan takot sa mga demanda na ganyan. Ano ba yan? Great threats? Ano ba yan? Coercion? Ano pa bang mga kaso? Wala yan. Kaya hindi ako manaiwala na gagawin na ni Pulong yun kung walang dahilan na mabigat. Diba? Yung pinapalabas nila na video. Depende yan, subject to interpretation yan ang pangyayari na yan. Kaya hindi ako maniwala na mga Duterte ganyan ang sistema, ang style ng ang reaksyon na masama kung hindi mo uunahan. Wala kang sasabihin masama sa kanila. So, ito, tama yung sinabi ni BP Sara na purely cover up na lang ang ginagawa ng gobyerno ito, lalo na ngayon na ang alyansa bumabagsak na ang mga ratings nila sa mga survey. At sa Mindanao at Visayas, pasok lahat na mga kandidato ng Duterte. Yun ang malungkot na balita para sa mga alyansa supporters at alyansa senatorial bids, at naliligayahan tayo at natutuwa tayo para sa mga kandidato natin na Duterte. So, ano pang sinabi ni BP Sara? Ito muna bago tayo pupunta sa ibang topic. Doon din sa pahayag ni BP Sara doon sa ambush interview niya. Ngayon, ang tanong ko, 7 days na lang to go para sa Day of Reckoning. Day, yung galit natin may papakita natin dito sa mga hunghang na ito na pamahalaan. Makaganti tayo. So, sa tingin ko maging successful tayo. Mananalo ang kandidato natin. The way things are going right now on the ground, talagang napakalakas ng Duterte. At ang focus nila ngayon ay dito sa Luzon. Dahil ito na lang ang remaining bastion ng mga alyansa. Dito na lang ang naiyo. Kaya hindi na sila makapangampanya doon sa Mindanao at Visayas. Kasi alam nila wala na, it's useless. So their hope na makukuha nila itong Luzon. But I doubt, dahil sa NCR, sa last survey, napakalakas ng Duterte dito at ang Central Luzon at part ng Bicol at Quezon. Malakas ang Duterte. Siguro dito sa North, medyo 50-50. Pero the way things are going, kung ganito, nakuha na yung Mindanao, nakuha na yung Visayas, wala na silang pag-asa. Nakuha pa dahil kay BP Sara itong NCR, paano na sila mananalo niyan? Wala talaga silang, hindi sila lulusot yan. Laglag na sila lahat. At dahil sa sigasig na pinakita ng mga kandidato ng Duterte sa pangangampanya, tuloy-tuloy pa rin ang kampanya hanggang ngayon, malaking pag-asa talaga. Napakalaking pag-asa na mananalo lahat ang Duterte. So, ang tanong ngayon, isang pangyayari naman to, yung pagkatapos ng palpak na 20 peso per kilo na bigas na ginawa nila nung nakaraang Mayo 1, anong gagawin nila ngayon kung matatalo sila? Yun, ito na-vlog ko na rin at naramdaman ko
sa opinion ko, meron silang gagawang masama once na makita nila na maraming Duterte ang mananalo. At mga ibang mga position like doon sa local government, mga governor, LGU na mananalo na under sa PDP Laban. Hindi kaya sila gagawa ng isang bagay para mabuwid itong lahat na panalo na to. So naintindihan na ninyo kung anong bagay ang gagawin. Ayaw ko lang i-mention ulit kasi na-mention ko na sa previous vlog ko yan. So yan ang antambayanan natin. Kung wala pa silang gagawin na naman para naman magkaroon ng solusyon sila sa pagkatalo nila dito sa upcoming election na to. Sana naman hindi nila gagawin. Pabayaan na lang nila na the course of this election, kung ano mang result sa election na to, ay nirespetuhin nila. At huwag silang gumawa ng hakbang para mapipigilan itong pangyayaring ito. So yun lang ang worry ko dyan sa pangyayaring iyon. Kasi parang parang meron na naman silang binabalak. Pagkasunod nito, pagkasunod ng pagpanalo. Sana naman maliwanagan sila na hindi nila gagawin yun. So, ano pa ba yung mga sinasabi ni VP Sara? Yung isa sa mga sinabi niya regarding doon sa bigas, na alam niya na nung una pa na talagang hindi po pwede na ibigay yung 20 pesos na bigas per kilo na bigas, 20 pesos. Kasi nagtanong na siya noon tinanong niya isang negosyante kung kaya ba talaga magbenta ng ganyang kababa na halaga ng bigas, ng presyo ng bigas. Sabi ng kausap niyang negosyante ng bigas, nagsisinungaling lang ang Pangulo sa sinabi niya. Nangangako lang na hindi naman kayang tuparin. Kasi hindi talaga imposible na makabenta ka ng ganyang kababa kung hindi ka mag-subsidize. Ito naman si Guy lang, si Claire Castro, nagsabi na si President Duterte daw nangako na magbenta ng 7 pesos ang bigas. Napaka nito. Doon sa i-reviewin mo yung speech ni President Duterte regarding yung sa tarification, na yung ibibigay na kita galing sa tarification, yung pundo dyan na mapupunta sa mga magsasaka, makatulong doon sa pag-modernize ng farming, sa irrigation, maayos ang irrigation, yung mga seedlings may ibibigay na libre. Ganun ang ibig sabihin ni Duterte. Kaya kung mangyari yan, ang mangyari nung panahon na yun, ang bigas na sa 35 ang pinakamababa. So mangyari kung ma-realize siyang tulong na galing sa tarification, pwedeng bumaba ng 7 pesos ang halaga ng bigas. Hindi makabinta ng 7 pesos na bigas. Napaka-ug-ug, pinutol pa kagad niya. Akala niya hindi natin makukuha yung sinasabi ni President Duterte. Panoorin niyo yung video anong sinabi niyo. Hindi sinasabi niya na the price of rice will be sold will drop by 7 pesos. Ibig sabihin mababawasan, hindi maibibinta ng 7 pesos. Ganyan talagang panlilin lang ang ginawa ni Klaus. Ibig sabihin 35 magiging 26 na lang ang bigas kung mabawasan ng 25 pesos ang 35 by 7 pesos. Hindi ibibinta ng 7 pesos. Panluloko lang pinutol niya kaagad yung video na yon. Kaya wala talaga, kaya hindi ako nag-i-issue ng Claire Castro kasi sayang lang ang oras mo diyan. Wala ka naman makukuha sa pakinig mo dyan kay Claire Castro. Sabagay, magandang topic din yan. Maraming viewers na manonood, pero ayaw ko ng ganyan Kaya nga sabi ni VP Sara,
garbage in, garbage out. Puro naman basura ang pumapasok sa kanya, sa tenga niya, lumalabas din sa bunganga niya, puro basura din. Ganyan ang ibig sabihin ni VP Sara. So, yan na tungkol doon sa bigas na hindi nga nila alam paano ipababa yan sa 20 pesos. At boldly sinabi ni VP Sara, ay, hindi nila alam yan. So, ibig sabihin, alam niya, pero ayaw niyang tumulong sa kanila. Pero alam niya paano gagawin. So, hantayin natin. Sigurado ako mangyayari yan pag Duterte ang mangako. Yun ang ugali ng Duterte. Anong pangako? Talagang pilitin na matupad. Ganyan sila eh. Ganyan mga Duterte. Kaya nga, yung mga pronouncement ni VP Sara, talagang mabigat. Mabigat yung sinabi niya. Sipin mo yung lahat na mga kapalpakan ng pamahalaan, meron silang sagot. At yan ang pag-iipit sa mga oposisyon. Ngayon, ito nga, si VP Sara nagwi-wish din na maraming oposisyon na mananalo, at ito sa pamagitan ng pagtulong natin sa Duterte at doon sa mga local candidates na pro Duterte. Yun ang iboto natin. Ay, yung mga hindi pumirma sa kanyang impeachment, hindi lang niya yan masabi, pero dapat yan ang gagawin natin para lumakas ang oposisyon dyan sa Kongreso at sa Senado din, para naman hindi naman patuloy itong ginagawa nila na binabayaran ang mga kalaban para kumampi sa kanila. Ganyan ang nangyayari ngayon. Yan ang practice ngayon ng Senado at Kongreso natin. Kaya kung lumakas yung oposisyon yan sa Kongreso, maraming kung mayroong mga hindi magandang mga batas na ipapasa, o mayroong mga galawan tulad ng pagpakialam nila sa budget natin, mayroong magrereklamo. Kaya maganda kung maraming mananalong pro Duterte na mga local government candidates, local LGU candidates, tulad ng mayor, mga councilor, gobernador at congressman. Kaya kailangan iboto natin yung sa tingin natin ay hindi nila kakampi. Ganyan ang gagawin natin. So alamin natin yon kung sino ang mga usually na mga incumbent ngayon ay bumuto yan sa impeachment laban kay VP Sara. Kaya hindi na natin iboto yung mga incumbent. So ilan lang naman sila na bumuto for VP Sara, yung iba nag-abstain. Alamin din ninyo kung sino nag-abstain na hindi bumuto in favor for the impeachment of VP Sara. So patuloy ang kampanya ng PDP Laban at si VP Sara napaka-busy hanggang 10 yata or 11 ng Mayo. Patuloy nilang ikampanya ang Duterte at ipatuloy din nila ang pangampanya dito sa Metro Manila ng mga kandidato ng Duterte para talagang makamit natin ang panalo ngayong May 12 election. So yun nga, ito dito sa pinag-usapan nating issue, napakabigat ng mga pronouncement ni VP Sara. So this confirms talaga doon sa sinabi ni Maharlika dyan with regards to the video, at confirm din na talagang sa sinabi ni, kung basihan natin ang sinabi ni VP Sara, yung mga allegations niya with regards to PBBM. So siguro dito sa episode na to, hindi ko na lang siguro tayo dahil we are waiting for more issues to crop up today, and maybe later this afternoon palabas din tayo ng another episode
kung ano mang event na mangyayari ngayong araw na to. So, kahapon, si Kitty Duterte nasa Quezon City, District 4, nagbibigay ng kanyang suporta para sa ating Pangulo at naghihikayat sa mga botante na bumuto straight PDP Laban at Duterte. Nandoon din si Ma'am Hanilit. Maraming tao, kahit na umulan, hindi umalis yung mga tao dahil talagang tunay ang kanilang pagsimpatiya at pagsuporta sa Duterte at kay President Duterte at kay Bibi Sara. So with this, thank you sa pakikinig ninyo sa episode na to, and I hope before we end this vlog, we will paki-like naman, and then share this video, and of course paki-subscribe kahit pa isa-isa na lang. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe kaagad para then ring that notification bell para you will be informed kung meron tayong bagong vlog na gagawin. So maraming salamat at good morning sa inyong lahat.